Ang ebanghelyo po natin ay karugtong kahapon. Yung mga nakapagsimba kahapon. So ano ba yung ebanghelyo kahapon? Ay sinabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? So binigyan natin ng pag-inila yung ebanghelyo kahapon na nagpapahayag na yung pag-ibig ay nagpapalibago, nagkakaroon ng restoration at nagbibigay ng misyon. Ngayon naman, nakita natin na pagkatapos silang mag-usap ni Jesus, ay nakita ni Pedro sino itong alagad na minamahal ni Jesus. Sino yun? Sino yun? Sino yung alagad na minamahal ni Jesus? Kasi wala pa si Pablo naman. Sino yun? Si Juan. So, the beloved disciple. So, kaya ang tawag sa kanya ay yun ang bansag sa kanya. So, sa malapit kay Jesus, si Juan Evangelista at si Juan ang apostol, isang tao yun. At siya rin yung sumulat ng ating ebanghelyo, kaya hindi niya binanggit yung pangalan niya at hindi niya sinabing ako, ngunit ang alagad na minamahal na Jesus, or simply the beloved disciple. Kaya bahagi yun, ano yung panyaya na ibinibigay sa atin? Una ay ang pinapamanhig kay Pedro Allen. Huwag mong pakialaman kung ano yung mangyayari sa taong ito. So, we must always remember na kung minsan when we compare ourselves to others, kapag kinukumpara natin yung ating sarili sa iba, kalimitan na distraction yun. Ginugulo tayo. Kaya tayong mga Pilipino, mahilig man lang tayo mag-compare. Wala pa ng bata, hindi ka katulad ng kuya mo, hindi ka katulad ng ate mo, hindi ka katulad ng pinsan mo. So mga magulang, ay bahagi mo yun. Iwasan natin yung magkukumpara, magkukumpara sa ibang tao. At kuminsan, nagsisimula yung sa loob ng tahanan. Ano yung dapat na makita natin? Kasi bahagi yun ang makita natin later on na kuminsan gusto natin kasi yung tao, kaya kinukumpara natin, gusto natin na yung tao ay maaaring makita niya yung kanyang galing. Pero hindi niya makikita yung kanyang galing kung ikukumpara mo siya sa ibang tao. So later on, makita natin na pinakailangan mapalabas mo yung mismong kanyang galing. Paano mapapalabas yung kinukumpara mo siya sa ibang tao? Ay iba naman yung galing ng kapatid niyang babae. Iba naman yung galing ng kanyang pinsan. Bahagi ho. So, yun ang maliwanag ko. Let us avoid comparison. Bahagi rin yun na makita natin. Kahit na yung mga karanasan natin. Kaya ako, hindi ako nagkikwento ng kalimitan ng dati kong parokya. Kasi iba yung dati kong parokya. Iba yung parokya ngayon. Kaya, very seldom na maririnig ninyo ako na kinikwento ko yung dati kong parokya. Kasi baka nga ma-distract kayo. Kung alimbaga talaga yung nasa inyo na kinakailangan yung pagyabungin. Bagaman kuminsan, sabi nga ng iba, kapag nakita nyo sa iba, pwede nyo gayahin. But it might not be you. Baka hindi ikaw yun. Maaari siguro makatulong, pero most of the time, ay makatulong. Distraction. Kaya yun ang sabi ni Jesus kay Pedro, ano ngayon sa iyo?
Ano yung kailangan? Bahagi o pangalawang punto ay alin? Anong sabi ni Jesus sa kanya? Pahayag niya rin para sa atin ay hindi lang ito ang mga nasusulat ang tungkol kay Jesus. Kahit na nga raw marami pa, kung may susulat lamang, ay baka hindi magkasya sa daigdig na ito. Ano yung kinakailangan natin bigyan ng diin? Ay di si Jesus. Yun ang bigyan natin ay ng pagnilay. Ano yung sinasabi ni Jesus para sa iyo? Ma-focus tayo. Ma-focus tayo sa ating gawain upang sa ganon ay maging maliwanag sa atin yung paanyaya na ipinahayag ng buong Kapano. Lalo-lalo na yung panahon na ito, no? Sabi nga ko ngayon, very distracted ang tao. No? Kaya yung eskwelahan natin ngayon, nung una, isang subject, isang oras. Ngayon ata, 30 minutes lang ata o 45 minutes. No? Kasi bakit? Ay nadidisira ka agad. Mahina na yung attention, time of attention, na makita mo at makuha mo yung attention niya. Mahirap na makuha, no? Mahirap pa i-maintain. No? Pero yun ang ipinapahayag ni Jesus. No? Focus. No? Marami pang makikita natin na higit na kung minsan hindi natin namamalayan, lalong-lalo sa pagkipag-ugnayan natin kay Jesus. Napakayaman ng ating pananampalataya at ang mayaman yung ating buhay na maaring pagyabungin ng ating pananampalataya. There is more up to it. No? Marami pa. No? Marami pa na hindi pa na isusulat. Marami pang bagay na kinakailangan natin dinangin sa daigdig na ito para higit natin mapahalagahan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kaya lang, sabi nga natin, no? Para kasi kayamanan yun tinatamad tayong mag-upay. No? Kinakailangan natin bahagi ng pagkilos natin. Kaya di po, no? Sa patuloy nating paanyaya, kaya ngayong every first Saturday of the month ay ating iniikot ang mahal na beren ng Dilao. Sabi nga ho natin, para alin? Para magkaroon ng debosyon sa mahal na Birhen. Kasi ang nakita ko lang kasi debosyon ay alin? Debosyon natin pagpunta natin sa Katedral ng Manila. No? Pagkatapos kasi ng pandemya, no? Hindi na tayo sinasama. No? At ang sinasama na lamang ay ang tinatawag nating mga canonically coronated. No? Well, sabi nga nung iba, yung atin naman ay Episcopal coronated. Iba pa ho yung canonical. No? Tsaka yung Episcopal coronation natin ay parang nasa limbo. No? Wala kasi tayong papeles. So, may apply ko man yan kahit ng Episcopal. Paano kung mag-a-apply? Ay kakaunti yung debosyon. No? Wala tayong debosyon. Yung debosyon lang natin alin kapag pumunta sa Katedral ng Manila every first Sunday of December. No? Yun lang ang debosyon natin. Ay doon yun. Hindi ating debosyon yun. Dapat may debosyon tayo locally. Kaya kinakailangan yun ang bigyan natin ng atensyon. Kapag tinignan ang mga checklist, at isang tinignan ng checklist alin, para magkaroon ng coronation, may devotion ba? Kapag walang nakitang devotion, sigurado yun. No? Kaya ini-establish natin na maging bahagi. At isa ito, every first Saturday of the month. No? Yun pala. No? Kung talagang
magkakaroon pa ng mas maraming pagkilos, hindi yun. Kasi, wala tayong maliwanag na kung tawagin natin ay mga nagdidebosyon. Pag sinabi natin nagdidebosyon, hindi ko gusto ko lang, pumunta ako ngayon. Hindi. Kapag sinabi mong debosyon, hindi pwede. Bagamat yun ay mula sa sarili mo. Pero yun ang ibig sabihin ng deboto. So bahagi yun na kung saan makita natin. Kaya yun ang kinakailangan natin patatagin. Tingnan natin kung ano yung nasa atin at kung anong mayroon tayo. Kapag wala tayo, paano natin yan migit na may papakilala yung ating debosyon sa mahal na Birhen ng Dilaog. So, ang mangyayari lamang yan, sabi-sabi. Kasi walang maliwanag na tanda So, kaya yun ang kinakailangan natin makita. Marami pa ang pwede natin gawin. There is much more to it. Lalong-lalo kapag nakita. Ang kinakailangan lang natin ay pagtibayin ang simulan. Pangatlo, anong pahayag muli na pinaalingaw-ngaw ni Jesus kay Pedro? Sumunod ka sa akin. Do not be distracted. Huwag mo tingnan yung iba. Mag-focus ka. At alin? Saan ka igin na mag-focus? Sa iyong misyon. Sumunod ka sa akin. Kaya yun ang sinasabi ni Jesus. Alam natin na si Pedro ay, sabi nga natin, restoration Kasi dati alin, itinatuwa niya si Jesus ng 3 beses. Hindi ko kilala yan. Ngayon, pinagtitibay ni Pedro kasi yung ebanghelyo natin kahapon, sinabi niya, Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Pero may misyon. At yung misyon ay alin, ay pangalagaan ang kanyang mga tupa. So tayo rin, may kanya-kanya tayong misyon. Bahagi yun, sa buhay natin sa daigdig na ito. May kanya-kanya tayong misyon na ipinamamanin ni Jesus sa bawat isa sa atin. At kung hindi ninyo alam, ay tanong mo kay Jesus. Tanong na sa inyong sarili. Ano ba yung mission mo sa buhay na ito? At yun ang bigyan natin. Kasi baka mamaya hindi natin nakikita. O hindi kaya alam natin, pero nawawala tayo sa track. Bakit? Baka wala na tayong ginawa kundi magkumpara ng ating sarili sa iba. Hindi. May mission tayo sa ating sarili. Bagamat maaaring katulad yan ng misyon na ibinigay sa iba. Pero iba pa rin yung sa atin. Ang mahalaga yan hindi ka naman huhusgahan ng Diyos. Kung yung misyon na ginagampanan mo ay katulad ng iba at pagkatapos baka yung pamantayan natin ay halimbawa yung misyon ninyo ay kayo maging mabuting businessman o businesswoman. Hindi naman kinakailangan na maging milyonaryo kayo o bilyonaryo kayo. Ang mahalaga alin? Kayo ay hindi madarayang mga ngalakal na kayo ay nirespeto ninyo yung bawat isa. Hindi kayo nandadaya. Hindi kayo gumagawa ng mga bagay na kung sinilabag sa batas. Sa batas ng Diyos at sa batas ng lipunan. Yun ang huwag natin kalimutan. Maaaring ibang negosyante mas mayaman sa iyo o mas mahirap sa iyo. Ang problema na nila yun. Pero ikaw, ang dapat na makita mo, ikaw baga ginagampanan mo yung tungkulin mo bilang nakikita mo na ito yung misyon na itinalaga sa iyo ng Diyos. Yun ang mahalaga. Kaya, yun ang i-focus natin.
Yun ang bigyan natin na higit ng pagpapahalaga sa pagtugon natin sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kasi marami ang manggugulo dyan. No? Marami ang manggugulo dyan. Lilituin kayo. No? Pero baka mamaya at kapag tinanong tayo sa harapan ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na may mga nanggugulo sa atin. No? Hindi. Ang sa atin pa rin ay nagpagulo ba tayo? No? Kaya ilapit natin sa harapan ng may kapal. At nawa makatugon tayo sa panyaya na ipinapahayag sa atin sangayon sa pamantayan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. At nawa katulad ni Pedro na ngayon ay patuloy na ginagampanan ng mga papa, ano? Na ngayon ay sa kasalukuyan ni Leo XIV ay maliwanag na alin tinugunan ni Pedro at ng kanyang mga kaalili ang gampanin ito, no? Bahagi ho, no? Huwag nating hayaan na masira ang ating misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin.